Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Gerald and Monica Stories. Kung hindi tayo noon. Huling pagkakataon. May mga pagkakataon na hindi mo na pwedeng piliin ang katahimikan. Dahil ang pananahimik, lalo lang nagpapalala ng sakit. Matapos ang gabing iyon, wala nang bumalik sa dati. Hindi na simpleng pag-ibig ang nasa pagitan nila, kundi isang laban, na may kasamang kapangyarihan, takot, at sakripisyo. Si Gerald, hindi na umatras. Hindi na siya yung lalaking handang maghintay lang. Ngayon, handa na siyang lumaban. Kung kailangan kong harapin siya, gagawin ko. Buong buo ang desisyon niya. Hindi na para patunayan ang sarili, kundi para iligtas ang taong mahal niya. Samantala, si Monica, lalo pang bumigat ang mundo niya. Matapos ang nangyari, mas naging mahigpit si Adrian. Mas kontrolado ang bawat galaw niya. Simula ngayon, sabi ni Adrian, malamig ang boses. Wala ka nang gagawin na hindi ko alam. Tahimik si Monica, hindi siya lumaban. Dahil alam niya, ang bawat pagsuwi, may kapalit. Isang gabi, mag-isa si Monica sa kwarto. Tahimik, nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone. Isang pangalan ang nasa screen. Gerald. Matagal niya itong tinitigan. Gusto niyang mag-message. Gusto niyang sabihin, "Wag mo nang ituloy." Pero hindi niya kaya, dahil kung lalaban si Gerald, baka siya ang mawalan, at hindi niya kayang mangyari yun. Sa kabilang banda, hindi na nag-aksaya ng oras si Gerald. Nagsimula siyang maghanap ng paraan. Hindi laban sa emosyon, kundi laban sa sistema. Sinubukan niyang alamin, saan nanggagaling ang kapangyarihan ni Adrian, sino ang mga koneksyon niya, at kung paano ito matatalo. Pero habang lalong lumalalim ang investigasyon, lalo niyang na-realize, hindi niya kalaban ang isang tao lang, kundi isang mundo na matagal nang umiikot sa kapangyarihan at kontrol. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, biglang may tumawag, hindi kilalang numero. "Hello." Tahimik sa kabilang linya, hanggang sa isang pamilyar na boses ang nagsalita. "Tumigil ka na." Napatigil si Gerald. "Monica, please." Mahina ang boses niya. "Wag mo nang ituloy to. Hindi pwede. Diretso. Hindi kita iiwan sa sitwasyon na yan." Tahimik. "Kung lalaban ka," mahina niyang sabi, "baka hindi ka na makabalik." Sandaling katahimikan. "At kung hindi ako lalaban?" Sagot ni Gerald, "Sigurado akong mawawala ka." At sa palitan ng mga salitang iyon, pareho nilang naramdaman, ito na. Hindi na ito pwedeng itigil. "Gerald, hindi na ako natatakot." Tahimik. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya yung lalaking iiwas, kundi lalaban. Kahit masakit, kahit delikado, kahit siya ang matalo. At sa gabing iyon, nagsimula ang huling laban. Hindi para sa pride, hindi para sa ego, kundi para sa pag-ibig, na kahit ilang beses nang nasaktan, hindi pa rin sumusuko. May mga lihim na hindi agad lumalabas. Pero kapag dumating ang tamang panahon, sila ang magpapabago ng lahat. Gabi, tahimik ang paligid. Pero sa isip ni Gerald, magulo. Hindi siya makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desisyon niyang hindi na umatras. Hindi na to pwedeng puro emosyon lang. Mahina niyang sabi sa sarili, "Kailangan ko ng paraan." At sa pagkakataong iyon, may isang taong biglang pumasok sa isip niya. Yung lalaking unang nagsabi sa kanya ng totoo. Yung taong malapit sa pamilya ni Monica. Kinabukasan, hinanap niya ito. Hindi siya nahirapan. Parang inaasahan na siya. "Alam kong babalik ka," sabi ng lalaki. "Kalma, hindi ako titigil." Diretso si Gerald. Tinitigan siya ng lalaki. Parang sinusukat kung gaano siya kaseryoso. "At handa ka sa kapalit. Wala na akong dapat iwasan." Sandaling katahimikan. "At kung masaktan siya dahil sa'yo?" Napatigil si Gerald.
Pero hindi siya umatras. Mas masasaktan siya kung wala akong gagawin. At doon, bahagyang tumango ang lalaki. Then kailangan mong malaman ang totoo. Umupo sila. Tahimik ang lugar. At ang totoo, mahina niyang simula. Hindi lang simpleng negosyante si Adrian. Napakunot ang noo ni Gerald. Mas malalim pa yan. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang lalaki. May mga transaksyon siya na hindi dapat nalalaman. Connections, influence, control, at maraming taong may utang sa kanya. Tahimik si Gerald. At kapag may utang ka sa kanya, dagdag ng lalaki, hindi ka basta-basta makakalaya. Kasama si Monica, tumango siya. Hindi siya ang unang ginamit sa ganitong paraan. Nanlamig si Gerald. Anong? Hindi siya ang unang babaeng napasok sa kasunduan. Tahimik, mabigat, at sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ni Gerald. Hindi lang ito laban para kay Monica, kundi laban sa isang sistema na matagal nang nananakit ng iba. May paraan ba para matalo siya? Tahimik ang lalaki. Meron, pero delikado. Sabihin mo. Tumingin ito diretso kay Gerald. Kailangan mong makuha ang ebidensya, patunay ng ginagawa niya. At kapag nagkamali ka, sandaling tumigil. Hindi lang ikaw ang mawawala. Tahimik, pero buo ang desisyon ni Gerald. Gagawin ko. Sa kabilang banda, nasa loob ng kotse si Monica. Tahimik, nakatitig sa labas. Hindi pa siya tumitigil. Biglang sabi ni Adrian, napatigil siya. Alam mo na, bahagyang ngumiti si Adrian. Lahat ng galaw niya, alam ko. Nanlamig ang katawan ni Monica. At habang hindi siya tumitigil, lumapit siya ng bahagya. Lalo siyang lalapit sa kapahamakan. At sa sandaling iyon, lalong bumigat ang laban. Dahil hindi lang si Gerald ang naghahanap ng paraan. Pati si Adrian, handa na ring kumilos. May mga laban na hindi pwedeng padalos-dalos. Kailangan paghandaan, kahit ang kapalit ay sarili mong kaligtasan. Gabi, tahimik ang paligid. Pero sa isang maliit na kwarto, may nabubuong plano. Nakatayo si Gerald sa harap ng mesa. Nakalatag ang mga papel, mga pangalan, mga lugar, mga koneksyon. Hindi na ito simpleng laban. Kailangan ko ng ebidensya, mahina niyang sabi. Hindi sapat ang galit, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi madali yan, sabi ng lalaking tumutulong sa kanya. Lahat ng ginagawa ni Adrian, maingat. Walang bakas, walang kahinaan. Tahimik si Gerald. Meron, mahina niyang sagot. Napatingin ang lalaki. At yun ay, hindi niya inaasahan na may lalaban. Sandaling katahimikan. At doon, nagsimula ang plano. May isang lugar, sabi ng lalaki, kung saan ginagawa ang mga deal niya. Isang private office, hindi opisyal, hindi naka-record. At doon, may posibilidad na may ebidensya. Paano tayo papasok? Tanong ni Gerald. Tumingin siya sa kanya. Hindi tayo. Ikaw. Tahimik. Mas mapanganib kung marami tayo. Dugtong niya. At ikaw lang ang may dahilan para pumasok. Napatitig si Gerald. Alam niyang delikado, pero wala na siyang balikan. Gagawin ko. Samantala, si Monica, hindi mapakali. Nararamdaman niya, may mangyayari. Isang bagay na hindi niya na kayang pigilan. Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe. Unknown number. Mag-ingat ka. Hindi siya titigil. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya kailangang hulaan kung sino. Gerald. Agad siyang tumayo. Hindi na siya nag-isip. Kailangan niya siyang makita. Sa kabilang banda, nasa labas si Gerald. Nakatayo sa harap ng isang building. Tahimik. Madilim. Ito na, ang simula ng plano. Huminga siya ng malalim. At para sa'yo, mahina niyang bulong. Kakayanin ko to, pero bago pa siya makapasok. Gerald. Napalingon siya. Nandoon si Monica. Habol ang hininga. Anong ginagawa mo dito? Hindi agad siya sumagot. Tigilan mo na to. Naiiyak niyang sabi. Delikado to. Alam ko. Putol niya. Pero hindi na ako pwedeng umatras. Lumapit si Monica. Pwede pa. Mahina niyang sabi. Please.
Napatitig si Gerald sa kanya. Monica, mahina niyang sagot. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, titigil ka ba? Tahimik. Hindi siya nakasagot. Dahil alam niya, hindi. At yun din ang sagot ko. Napapikit si Monica. Dahil sa sandaling iyon, alam niyang hindi na niya siya mapipigilan. Kung hindi kita mapipigilan, mahina niyang sabi, sasamahan kita. Nanlaki ang mata ni Gerald. Hindi ka pwedeng mag-isa, putol niya, at hindi kita hahayaang mapahamak. Tahimik. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa laban. Pero sa di kalayuan, may isang taong nakatingin. Tahimik. Malamig. Si Adrian. At sa sandaling iyon, alam na niya ang susunod na mangyayari. At handa na siya. May mga lugar na kapag pinasok mo, wala nang kasiguraduhan kung makakalabas ka pa. Gabi, tahimik ang paligid ng building. Walang katao-tao, pero sa loob, may mga lihim na matagal nang tinatago. Nakatayo sa labas sina Gerald at Monica. Parehong seryoso, parehong kinakabahan. Sigurado ka ba dito? Mahina niyang tanong. Tumango si Gerald. Wala na tayong choice. Dahan-dahan silang pumasok. Madilim ang hallway. Tahimik. Bawat hakbang, ramdam ang bigat, parang may nagmamasid. Dito, bulong ni Gerald. Isang pinto, hindi ordinaryo. Lock. Kaya mo ba to? Tanong ni Monica. Hindi sumagot si Gerald. Sa halip, inilabas niya ang maliit na device. At ilang segundo lang, click, bumukas ang pinto. Pagpasok nila, isang malinis na opisina. Maayos. Walang kakaiba sa unang tingin. Pero alam nila, hindi ito simpleng lugar. Hanapin natin yung files. Mahina niyang sabi. Nagsimula silang maghanap. Drawer, cabinet, computer. Walang nagsasalita. Tanging tunog lang. Ang paghalungkat. Hanggang sa, nakita ko. Napalingon si Monica. May hawak si Gerald. Isang USB. Baka nandito lahat. Pero bago pa sila makagalaw. Click. Biglang umilo ang buong kwarto. Nanlamig ang katawan nila. At sa pintuan, may nakatayo, si Adrian. Tahimik. Pero nakakatakot. Akala ko, hindi kayo magiging ganito ka, predictable. Hindi sila makagalaw. Gerald. Mahina niyang sabi. Hindi siya lumingon. Nakatingin lang siya kay Adrian. At least, sinubukan ko. Matapang niyang sagot. Bahagyang ngumiti si Adrian. Sinubukan mo, at natalo ka. Lumapit siya, dahan-dahan. At ikaw, tingin kay Monica, akala ko natuto ka na. Napayuko si Monica. Sorry, mahina niyang sabi, pero hindi ko siya kayang pabayaan. Tahimik, sandaling katahimikan. Bago tuluyang nagbago ang aura ni Adrian. Then kailangan mong tanggapin ang kapalit. Biglang bumukas ang isa pang pinto. May mga taong pumasok. Hindi ordinaryo. At sa sandaling iyon, alam na nila, wala na silang kawala. Bitawan mo yan. Tingin sa USB. Hindi gumalaw si Gerald. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak. Hindi. Tahimik. At doon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Last warning. Mababa ang boses ni Adrian. Isuko mo yan. At makakalabas kayo. Tahimik. Napatingin si Gerald kay Monica. At sa mga mata niya, may isang tanong. Handa ka ba? Napaluha si Monica, pero tumango siya. At sa sandaling iyon, pinili nila, hindi ang kaligtasan, kundi ang katotohanan. May mga sandali na kailangan mong pumili. Kung sino ang ililigtas, at kung sino ang hahayaang masaktan. Sa loob ng opisina, nakatayo sina Gerald at Monica. Napapalibutan, walang takas. Si Adrian, nakatitig, tahimik, pero mapanganib. Isuko mo yan. Mababa ang boses. Higpit ang hawak ni Gerald sa USB. Hindi. Sandaling katahimikan. At doon, nagbago ang lahat. Fine. Isang kumpas lang ni Adrian. Biglang lumapit ang mga tauhan niya. Gerald. Sigaw ni Monica. Pero huli na. Sinugod siya. Nagkaroon ng kaguluhan. Hindi umatras si Gerald. Lumaban siya. Para sa sarili niya. Para kay Monica.
Pero hindi sapat, dahil hindi ito patas. Isa laban sa marami. Tumigil na kayo. Umiiyak na sigaw ni Monica. Walang nakinig. Hanggang sa, stop! Sigaw niya, sabay harang sa pagitan nila. Napahinto ang lahat. Monica, umalis ka dyan. Sigaw ni Gerald. Pero hindi siya gumalaw. Sa halip, lumapit siya kay Adrian. Titigil sila. Kung susundin ko ang gusto mo, di ba? Tahimik. Tumingin si Adrian sa kanya. Depende. Napapikit si Monica. Ito na. Bibigyan kita ng gusto mo. Nanlaki ang mata ni Gerald. Monica, wag. Pero hindi siya pinansin. Tigilan mo siya. Mahina niyang sabi. At ibabalik ko to. Dahan-dahan niyang tinignan ang USB sa kamay ni Gerald. Monica, mahina niyang sabi. Hindi. Umiling siya. Luha na ang tumutulo. Hindi na to tungkol sa'yo lang. Kundi sa buhay mo. Tahimik. At sa sandaling iyon, alam ni Gerald, ito na naman. Muli siyang pinipiling iwan. Kung ito lang ang paraan. Mahina niyang sabi, kakayanin ko. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gerald. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hinawakan niya ang mukha nito. Sorry. At bago pa siya makapagsalita, hinalas niya ang kamay nito sa USB. At ibinigay kay Adrian. Tahimik. Tuluyang tumigil ang lahat. Ngumiti si Adrian. Good choice. Isang kumpas. Let him go. Napatigil si Gerald. Hindi siya makapaniwala. Hindi sa nangyari, kundi sa katotohanan na. Muli siyang piniling isuko ni Monica. Monica, mahina niyang tawag. Pero hindi siya tumingin. Hindi niya kaya. Umalis ka na. Tatlong salitang mas masakit kaysa sigaw. At sa pagkakataong iyon, wala nang laban. Dahan-daang umatras si Gerald. Walang sinabi, walang tanong. Pero sa loob niya, may isang bagay ang tuluyang nabasag. Paglabas niya, napahinto siya, napapikit. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Kundi, nawala ang lahat. Sa loob, naiwan si Monica, tahimik. Pero sa sandaling umalis si Gerald, tuluyan siyang bumagsak. Sorry, mahina niyang bulong. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang niya siya iniwan, kundi sinakripisyo. May mga desisyong akala mo tapos na, pero doon pa lang nagsisimula ang tunay na sakit. Paglabas ni Gerald sa building, hindi siya lumingon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi na niya kaya. Bawat hakbang, parang may binibitawan siyang bahagi ng sarili niya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya galit, kundi pagod. Hanggang dito na lang ba? Mahina niyang tanong sa sarili. Walang sagot. Lumipas ang mga oras. Hanggang sa gabi, mag-isa siya, sa parehong lugar na minsan nilang pinagsaluhan. Tahimik. Hawak ang cellphone. Walang message. Walang tawag. Wala na. Samantala, sa loob ng mundo ni Monica, lalo pang bumigat ang lahat. Nakatayo siya sa harap ni Adrian. Tahimik. Pero halata ang pagod. Tinupad mo ang bahagi mo. Sabi ni Adrian. Kalma. Tumango si Monica. Ngayon, oras na para tuparin mo ang buong kasunduan. Nanlamig ang katawan niya. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Adrian. At this point, hindi ka na lang obligasyon. Sandaling katahimikan. Bahagi ka na ng buhay ko. Nanlaki ang mata ni Monica. At doon niya lubos na naintindihan. Hindi lang pala pansamantala ang kapalit. Habang buhay, simula ngayon, mahina pero malinaw. Mananatili ka sa tabi ko. Tahimik. Walang sigaw. Walang pagtutol. Dahil alam niyang, wala na siyang choice. At sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang dating Monica. Napalitan ng isang taong, nabubuhay na lang para sa obligasyon. Sa kabilang banda, si Gerald, hindi na yung dati. Mas tahimik. Mas malamig. Hindi na siya umaasa. Pero hindi rin siya sumusuko. Isang araw, habang nag-iisa siya, may isang mensahe ang dumating. Unknown number. Hindi pa tapos. Napakunot ang noo niya. At bago pa siya makapag-isip, sumunod ang isa pang message. May paraan pa. Nanlaki ang mata ni Gerald. Anong ibig sabihin nito? At sa sandaling iyon,
Sa gitna ng pagkatalo, may maliit na pag-asa ang muling nabuhay. May mga sandaling akala mo tapos na ang lahat, pero may isang maliit na liwanag na muling bubuhay sa laban. Mag-isa si Gerald. Tahimik ang gabi, pero sa isip niya, umiikot ang dalawang mensahe. Hindi pa tapos. May paraan pa. Hindi niya kilala ang numero. Pero ramdam niya, hindi ito biro. Kung sino ka man, mahina niyang bulong. Lumabas ka, parang sinagot ng tadhana. Kinabukasan, may isang sobra ang naiwan sa pintuan niya. Walang pangalan, walang marka, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, mga dokumento, mga larawan, at isang maliit na note. Ito ang kahinaan niya. Nanlaki ang mata ni Gerald. Mabilis niyang tinignan ang laman. Mga transaksyon, mga pangalan, mga lugar, at doon niya nakita isang detalye na hindi niya inaasahan. May isang taong nasa loob ng sistema ni Adrian, na handang maglabas ng katotohanan. Hindi ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam siya ng pag-asa. Samantala, si Monica, nasa loob ng isang malaking bahay. Tahimik, malinis, pero malamig, parang kulungan. Nakatayo siya sa may bintana. Nakatitig sa labas, pero kahit malawak ang tanawin, pakiramdam niya, wala siyang kalayaan. Hindi pa tapos. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kutob siya, na may mangyayari. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian. May bisita ka mamaya. Napakunot ang noo ni Monica. Sinong bisita? Bahagyang ngumiti si Adrian. Isang taong hindi mo inaasahan. Sa kabilang banda, handa na si Gerald. Hindi na siya mag-isa. May impormasyon siya. May dahilan. At higit sa lahat, may lakas na bumalik. Hindi pa tapos. Mahina niyang sabi. At hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon. At sa araw na iyon, hindi na siya ang dating Gerald, kundi isang lalaking handang lumaban. Hanggang sa huli. May mga taong tahimik lang. Pero sila pala ang may hawak ng susi sa katotohanan. Hapon, tahimik ang loob ng malaking bahay. Nasa sala si Monica, nakaupo, tahimik, pero hindi mapakali. Paulit-ulit sa isip niya, may bisita ka mamaya. Hindi niya alam kung bakit. Pero kinakabahan siya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian, kasama ang isang lalaki. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Kuya, nanlaki ang mata ni Monica. Oo, yung kuya niya, pero iba na. Hindi na siya yung mahina sa ospital. Hindi na siya yung halos hindi makagalaw. Nakakatayo na, malakas na. Monica, mahina nitong tawag. Agad siyang tumayo, lumapit. Kuya, okay ka na? Naiiyak niyang tanong. Tumango ito, dahil sa kanya. Tingin kay Adrian, tahimik. Pero sa loob ni Monica, may kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang kuya niya. Sa halip, tumingin ito kay Adrian. Parang naghihintay ng pahintulot. At doon, naramdaman ni Monica, may bagay na hindi niya alam. Siya ang tumulong sakin, sabi ng kuya niya. Pero hindi lang ngayon. Nanlamig ang katawan ni Monica. Kuya, anong sinasabi mo? Huminga ito ng malalim. At ang totoo, sandaling katahimikan. Matagal na kaming magkakilala. Parang may sumabog sa isip ni Monica. Anong? At hindi lang ako ang tinulungan niya. Kundi ako ang unang pumayag sa kasunduan. Tahimik, mabigat, at sa sandaling iyon, nabasag ang mundo ni Monica. Kuya, hindi, napaatras siya. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Pero totoo, at alam niya, ginawa ko to para sa'yo. Mahina nitong sabi, para sa pamilya natin. Napailing si Monica, luha na ang dumadaloy. Hindi mo ako pinrotektahan. Ibinenta mo ako. Tahimik, walang sumagot. At doon, tuluyang nagbago ang lahat. Hindi lang pala si Adrian ang kalaban, kundi ang sariling mundo niya. Sa kabilang banda, natanggap na ni Gerald ang huling piraso ng impormasyon. At doon niya nalaman kung sino ang nagpadala, yung lalaking tumulong sa kanya noon.
Hindi pa tapos, sabi nito. At ngayon, alam na natin kung saan siya mahina. Napatitig si Gerald sa dokumento. At sa unang pagkakataon, kumpleto na ang larawan. Adrian Velasco, mahina niyang bulong. Matatapos na to. May mga laban na hindi na kayang iwasan. At may mga katotohanang hindi na pwedeng itago. Gabi, mabigat ang hangin. Sa loob ng malaking bahay, nakatayo si Monica, tahimik. Pero sa loob niya, gumuguho na ang lahat. Ang kuya niya, ang kasunduan, ang sarili niyang sakripisyo, lahat, nawala ng saysay. Ginawa ko to para sa'yo. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng kuya niya. Pero sa puso niya, isa lang ang malinaw. Hindi siya nailigtas. Ginamit siya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian. Handa ka na ba tanggapin ang lahat? Kalma, napatingin si Monica. Ngayon, wala nang takot sa mga mata niya. Kundi galit. Hindi mo kami tinulungan. Mahina pero matalim. Kinontrol mo kami. Tahimik. Bahagyang ngumiti si Adrian. Pareho lang yun. At sa sandaling iyon, hindi. Isang boses mula sa likod. Napalingon silang lahat. Nakatayo si Gerald. Tahimik. Pero matatag. Magkaiba yun. Nanlaki ang mata ni Monica. Gerald. Hindi siya lumingon. Diretso ang tingin kay Adrian. At ngayong alam ko na ang lahat. Tatapusin ko na to. Tahimik. Pero sa loob ng bahay, parang may bagyong paparating. Talaga, mahinang tanong ni Adrian. Lumapit siya. At ano ang laban mo sakin? Hindi sumagot si Gerald. Sa halip, inilapag niya ang isang envelope sa mesa. Mga dokumento, mga ebidensya, lahat ng kailangan para pabagsakin ka. Tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi ngumiti si Adrian. Akala mo hindi ko yan inaasahan. Akala mo ba ikaw lang ang may galaw? Pero bago pa siya makagalaw, hindi ka na makakagalaw. Isa pang boses. Pumasok ang mga tao, hindi tauhan ni Adrian. At sa sandaling iyon, nagbago ang laban. Napatingin si Adrian sa paligid. Tahimik, pero mabigat. Matagal na kitang binabantayan. Napatingin si Monica kay Gerald. Hindi siya makapaniwala. At hindi ka na makakatakas ngayon. Tahimik. At sa unang pagkakataon, nakita nila, ang isang lalaking hindi na kontrolado ang sitwasyon. Monica, mahina niyang tawag. Ngayon, iba na ang tono. Hindi na kontrolado. Pero hindi na siya natakot. Hindi na siya umatras. At ngayon, mahina niyang sabi, tapos na. Tahimik. Pero sa sandaling iyon, natapos ang laban. May mga kwentong hindi natatapos sa unang column, kundi sa pangalawang pagkakataon. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang lahat. Naaresto si Adrian. Nabunyag ang lahat ng lihim. Ang mga kasunduan. Ang mga taong ginamit. Ang kapangyarihang matagal nang tinatago. At sa wakas, natapos ang laban. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Si Monica, nasa tabi ng kuya niya. Ngayon, wala nang kasunduan, wala nang kontrol, pero may natira, mga sugat, at mga desisyong hindi na mababawi. Isang hapon, mag-isa siya sa lumang auditorium. Parehong lugar, kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik, dahan-dahan siyang umupo sa entablado. Kinaykit ang mga mata, at sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maramdaman ang lahat. Kung hindi tayo noon, mahina niyang bulong. May pag-asa pa ba ngayon? Meron. Isang boses. Dahan-dahan siyang napamulat. At doon, nakita niya siya, si Gerald. Hindi nagalit, hindi nasugatan, pero hindi rin buo. Gerald. Lumapit siya. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. Natapos na. Mahina niyang sabi. Tumango si Monica. Pero tayo, hindi niya natapos. Dahil iyon ang tanong, na pareho nilang kinatatakutan. Sandaling katahimikan. Masakit pa rin, sabi ni Gerald. Sakin din. Mahina niyang sagot. Marami tayong nawala. Dagdag niya. Marami tayong nasaktan. Napayuko si Monica. Lalo na ikaw. Dahan-daang umiling si Gerald. Hindi lang ako. Tumingin siya sa kanya.
Diretso, tayo, tahimik. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na mabigat. Kung babalik tayo, mahina niyang sabi, hindi na tulad ng dati. Alam ko, mas mahirap. Alam ko, mas totoo. Sandaling katahimikan. At sa wakas, ngumiti si Gerald. Mas pipiliin ko yun. Napaluha si Monica, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Sigurado ka? Mahina niyang tanong. Lumapit siya, at sa pagkakataong ito, hindi siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang kamay ni Monica. Mahigpit, pero maingat, hindi na kita iiwan. Napapikit si Monica, at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na siya natakot. Dahan-dahan, hinigpitan niya rin ang hawak. Kung hindi tayo noon, mahina niyang sabi, ngayon, pipiliin kita. At sa simpleng sagot na iyon, natapos ang kwentong hindi nila natapos noon. At nagsimula, ang pagkakataong matagal nilang hinihintay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento nila Gerald at Monica, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at pindutin ang notification bell, para sa susunod pang mga kwento ng Telenovela PH.